Sapagkat Panginoon, sa tuwing kami ay nagtatrabaho, or ano man ang negosyong aming pinagkakitaan, Panginoon, ang kalakasan na aming ginagamit ito ay galing sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, bless these tithes and love offering, ito nawa ay magamit, Lord, ayon sa iyong sampal na kalooban. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng iyong kabutihan sa iyong mga buhay, sa lahat ng iyong mga ginawa sa amin. Ikaw ang siyang Diyos na mapurihan, may taas. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Tayo po ngayon ay darap muna sa pinakasentro ng ating gawain. Ang pagkikinig ng salita ng ating Panginoon. Amitin natin yung awit na You deserve the glory. Amen. Patuloy na sa Panginoon. Bago kayo makaupo ay basahin na natin ang text natin sa kumagin ito. Kunin ko sana yung pagkakataon na mawitan ng ating Panginoon. Kaya may isa akong awitin na matagal ko nang hindi naawit dahil si Brother Kenneth lang nakakatugtog sa akin ito pero dahil limitado na lang ang oras ay siguro mamaya na lang gamitin natin pagulit ang aming tiliyon sa ating Panginoon. So, buksan natin kapatid dito sa Ephesians chapter 1 verse 47. Tagalog lang kapatid ha. At limitado ang aking oras gabi na mag-prepare pero si Lord ang pahayag ng mga bagay nito sa atin. Basahin ko. Sige. Ephesians chapter 1:47.
ganito ang pagkabasa. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kaniya, bago itatag ang sanglibutan. Say amen? Upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Na tayo'y itinalaga niya ng una pa sa pagkukupko na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Hesus Kristo sa ganang Kaniya ayon sa minagaling ng Kaniyang kalooban. The reason why we are here, dahil ang Diyos before the foundation of the world, pinili niya tayo. Hallelujah. At ito yung Kaniyang minagaling, yung Kaniyang kagustuhan. Hallelujah. Ayon sa Kaniyang kalooban. Sa ikapupuri ng kaluwalhatian ng Kaniyang biyaya, na sa atin ay ipinagkaloob na masagana sa minamahal. Nasa Kaniya'y mayroon tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng Kaniyang dugo ng kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kaniyang biyaya. Amen. Tayo natin dumalangin sa ating Panginoon. Ama, itsimpa, salamat Lord sa biyayang ito, sa 20th anniversary ng Iglesia, Lord, sa dafon ito. Salamat, Panginoon, sa napakayamang biyaya na pinagkaloob sa amin. At ito'y nag-uumapaw, Panginoon. Hindi lang dito, Panginoon, sa dakong ito, kundi ang biyaya ng iyong kasaganaan, ng pagpapala, Panginoon, ay umabot sa iba't ibang dako, umabot sa iba't ibang ministro. At ang mga ministro ito, Panginoon, hallelujah, ay nagturo sa kanilang mga iglesia at inabot ang mga kaluluwa, Panginoon, na hanggang ngayon ay nagpapatuloy, Lord, sa 20 taon na ingatan mo ang iglesia ito na ang iyong biyaya, ang iyong provision ay nanagana sa dakong ito. Hallelujah, may mga kaluluwa na inabot ng ministry mo, Lord, sa biyaya, sa dakong ito ng Angeles Church, Lord, sa Christ Tabernacle Church. Kaya, Lord, ikaw nawa ang sustain pa, Lord. Kung tatagal ka pa sa iglesia nito, at naniniwala kami, Panginoon, na the more na sinusustain mo, sinusupply mo ang iglesia nito, hindi lamang sa dakong ito, Panginoon, umaabot ang pagpupalang ito, kundi sa bawat lugar kung saan mo tatawagin ang iyong mga anak sa huling panahon ito. In your mighty name, Lord Jesus Christ, ano mang aming nabasa sa mamagitan ng iyong abot na biyaya sa amin, sa ganang biyaya mo sa amin, Panginoon, ikaw ang magpaliwanag nito, Panginoon, at ikaw ang siyang alam ng aming mga puso. Magpalalim pa, Panginoon, ang kapahayagan na nagmumula sa iyo sa pamamagitan ng mensahe sa huling panahon ito. Ngayong munting lingkod ay walang magagawa, Panginoon, ipipintunay kung hindi ka mangungusap sa amin sa umaga nito. In your mighty name, Lord Jesus Christ, we pray, thank you, Lord. Amen! Hallelujah! Malaya na kayo mga kapatid. So, ang inyong munting lingkod ay narito. Parang noong hindi pa natatapos yung buwan, nandito na naman ako. Hindi ako nagkakapag. So, Pasurupi talagang magiging literal na suki na ako doon. So, unang mention sa akin ni Pasurupi ay sabi ko, usap muna kami ni Sister doon dahil hindi talaga ako preparado at hindi talaga plano na ang inyong munting lingkod ay magpapaiwan. So, salamat nga pala sa may-ari nitong gamit ko. Magpalain ka ng Panginoon. Sukat sa akin, kasya eh. So, maraming mga bagay na hadlang kahapon, ulan. At bala ko pa nga sanang, actually, kapamili naman tayo dyan. Kaya lang talagang nagulat ako, unang beses, ay ganito pala yung hangin, nabaha. Nabaha talaga, nas papasok ako dito. Natatakot na akong ilusong yung motor kasi baka naman mangyari, kakaayos lang eh. Sirap na naman. Yung mga brother siguro napapagod. Kakadala ng motor mo dito, sira. Okay? So, sa biyaya ng ating Panginoon ay samahan niyo ako na saluhin ang pagpapala ng Panginoon yung kapahayagan. Dahil kahapon habang nakikinig ako at ng mga nakaraang church anniversary, dahil naging may tema, ganun naman talaga. May tema kapag yung every Thanksgiving natin. Pero mga nakaraang gawain na napunta ko, halos yung tema ay hindi na nila masyado binabaybay. Hindi nila, ewan ko ba gano'n. Pero somehow,
doon sa kanilang preaching na idadagti naman na nagpapasadahan. Pero dahil nga hindi ako preparado at nandun ako sa harapan, nababasa ko yung inyong tema. I think si Brother Kenny kata nagsasabi na ba? Or kung sino man ito, okay, God's super race. At sabi ko, ay, ito na lang ang gagamitin ko. Dahil last time naman, nung ako nagpunta dito, meron talaga ako nabaon. Pero this time, ito ay raw na binigay sa atin ng Panginoon. Kaya sabi ko nga kanina, samahan mo lamang ako na saluhin lahat ng pagpapala na ipinagkaloob ng ating Panginoon. Dahil hindi naman tao ang nagtuturo sa atin. Kaya yung mga narito din sa likod ng pulpito, hindi ito exempted sa kung ano ang sinasabi ng ating Panginoon sa mga iglesia. Amen? Bawat church, hindi exempted. O even though kami ang tagapagturo, kami po ang unang tinuturuan nito. Okay, at sinisiyasat namin, nag-inventory din kami patungkol sa mga bagay nito. So pag pinag-usapan natin, nakuha ko pala 11, paano ba yun? God. Hanggang anong oras siyang oras? 12 ba dapat tapos na? Kasi may pagkakataon, ako to mga kapatid ilalagay ko yung sarili ko sa inyo. Meron isang pagkakataon sa camp meeting, 3 oras talaga siya nagpipreach, 1:00 na. Sabi niya, gusto niyo pa ba? 1:00. Ako umamin ako, merong amin ko, galit eh. Amen? Pero galit na. Okay? So, baka umabot tayo kasi ito ang ating pag-uusapan. Napansin niyo naman mga kapatid, napakayaman ng teksto na ating binuksan. Imagine before the foundation of the world, okay, pinili tayo ng ating Panginoon at nandiyan tayo. Pero tandaan natin, at doon simula pa lang kay Adan, okay, ay napakadaming tao din ang pinili ng ating Panginoon na para lakaran, hallelujah, gampanan yung purpose ng Diyos sa mga buhay nila. And some of them, na nababasa natin, at makikita natin mamaya, na isulat yung kanilang mga buhay para tayo ay may matutunan. Amen? Hallelujah. Kaya kung minsan, kinakailangan natin ng courage, na kailangan ng something scripture, at mangusap ka sa akin, hindi buksan natin yung Biblia. Ang Biblia, mga kapatid, ito ay love letter ng ating Panginoon sa atin. Okay, nandiyan yan lahat nakasulat. So, kung kinakailangan natin, hindi buksan natin ito. So, super race, pag pinag-usapan yung super race, mga kapatid, yung term na ito, it refers to a race. Hindi yung race na karera. Pero kung gusto nyo doon natin baybayin yan, pwede naman. Hallelujah. Kasi si Paul sabi niya, I have run the race. Yung kanyang karera, yung kanyang takbuhin. Okay? Pero pagka pinag-usapan natin yung super race, minimension ni Brother Kenneth, okay, it was a church, okay? A group of people considered superior to others. Pag sinabi mo superior, mas mataas ka. Meron tayo kasi ang nobility sa in different church ages, sa panahon nila, wag mo lang i-compare yung mensahe natin sa Ephesian Church. Iba yung mensahe nila. Kaya doon sa Old Testament sa Old Testament, yung mensahe ni Noah, ni Moses, iba. Okay? Pero itong mga tao ito ay mga pinili ng Diyos para dalhin yung mensahe na napapanahon para sa kanila. Basta sa kanilang lahi, doon sa kanilang tinatakbuhan. Hallelujah. Titignan natin yun mamaya. This implies, yes, sabi niya, a belief in the superiority of one group over another. So, ang pinipinpoint talaga nito mga super race, pwede siya individually, kasi lahi ito eh. Okay? At merong pinili naman ng ating Panginoon sa panahon nito ay binasa natin kanina, okay? Ang church hindi lang yan consist ng iisang tao. It was a group of people. Okay? Na pinili ng ating Panginoon before the foundation of the world. Okay? Base dun sa kanyang magaling na kalooban. Pero kung pinili niya tayo, ano ang gagampanan natin? Okay? Kasi kapag natin mong super race, doon sa Old Testament, sige, baybayin natin ito. Buksan natin sa message, kapatid. Mahaba ito eh. Talagang pasensyahan niyo ako, mga kapatid, kung mayroong mga ilan sa inyo na sino ba dito talagang pag alas 12, kailangan kakain na ako.
Bypass muna natin yung lunch natin. Muna tayo, mag-lunch muna tayo ng salita ng ating Panginoon. Hallelujah. So, conference, 1963. Hallelujah. So, God, 281. God has got to judge the church by something. Isayin natin, kapatid. Sundan lang natin ito. Dapat tulungan tayo ng ating Panginoon. God has got to judge the world by some standard. You believe that? Of course we are. Well, if He's going to judge it by the church, which church? Which church? If He judge it by the Roman Catholic, the Greek is gone. If He judge it by the Greek, alam natin ito, the Roman is gone. If He judge it by the Methodist, the Baptist is gone. If He judge it by the Baptist, the Methodist is gone. Vice versa. If He judge it by the oneness, the two-ness is gone. If He judge it by the two-ness, that is the reason tinatanong ko ito And, hallelujah. And the threeness is gone. If He judge it by the threeness, they're both gone. There you are. What is it? This is it, brethren. It's a bunch of nonsense. Hallelujah. Kaya, mga nakarang linggo, nangangaral ako about the Godhead. Kaya at yung isang kapatiran, at nagkukwento kami ni Brother Kenneth kanina, come up siya, ano ba tayo? Oneness ba tayo? Gusto ko yung sagot ni Brother Kenneth, it depends. Kung ano yung pinatutukuyan nito, yun din ang sagot ko sa kapatid. At isa sa lahat, sabi ni Brother Branham, we are not oneness, we are not two-ness. Lalong hindi tayo nakakainis. Okay? Merong pagkakakinala ng ating Panginoon na ibinigay. Kaya yung Father, Son, and Holy, yung titulo, yung title, pinatutukuyan nito yung pangalan, pagkakakilanlan ng Diyos na ating pinaglilingkuran. And si Brother Branham, sabi niya, hindi nga naman tayo oneness, two-ness, or threeness. In between, pag sinabi mong in between, papalo ka dun sa two-ness. Pero sabi niya, in between, kaya yung mga denomination, nalilito sila. At hanggang ngayon, mayroong pagtatalo pa rin. That is the reason, sabi ni Brother Branham, na yung mga oneness, hindi sila makapag-fellowship mo sa Trinitarian. Vice versa. Titignan natin sa mensahe, mga kapatid. God has to have some standard if He had to join a church. Which one would I join? There's only one. And you, alam niyo yung message ito? Tama? You don't join that. Hallelujah. I've been in a Branham family 54 years and I never did join the family. I was born a Branham. I am a Branham because my father is a Branham. Even yung individual, na pangalan pa sa inyo ito before, hindi natin pinili na, ay gusto ko dito sa Borja family. Ano ba ginagamit mga pinili, brother? Reason ba? Iwatig. Hindi tayo, kasi nga binanggit ko sa inyo before, kung meron tayong kapangyarihan or choice na authority na makapili, payag ka dyan ka. Sabihin tayo, yun yung race, yung lahi. Yung lahi natin mga Asian tayo Kaya sabi ng isang kata, huwag kang mahiya kung ilong mo ipangaw. Kaya salamat mga kapatiran natin ay talagang magaganda at mga buwak. Si Sister, ang ilang taon na sis? 49. So parang 35 lang si Sister. Young looking. May isa ice cream. Salamat. Young looking tayo. Maganda tayo mga kapatid sa paningin ng ating Panginoon na tumatuloy ako, naalala ko yung isang storya. Kunti lang ito, may nag-asawa daw na mga young people, mga musician. Totoo ba? Yung mga musician ba, sila yung mas nauna kapag-asawa. Sila mas nabibilag sa una. Sila daw yung una nakapag-asawa. Mga young people pa lang talaga yung siguro dati. Ayun kasi talaga yung mga brother siguro mga sister na din para wala na makalumubog yung bangka natin. Kumain tayo sa kabila. So, dahil doon sa ganda ng boses ng sister ay talagang yung isang brother kagupo-guwapo na humali siya. Ganda talaga ng boses. And at long story short, yung sister kasi hindi, sabihin natin average lang yung kanyang
Pero yung brother talaga, bless na bless siya, gandang-ganda niya sa boses ng sister. And one time, naging mag-asawa na sila, pagkatapos nakatulog sila, and then naunang nagising yung brother, tutulog yung misis niya, binuksan niya yung kortina, pumasok yung sikat ng araw, nasinagan yung sister, nakita niya, napagtanto niya, sabi niya, ang pangit! Hindi niya po tinakpan ng kumot, ha? Ano yung ginawa ng brother, ginising niya. Ano kaya binagawa ng brother? Inaawit niya, sabi niya, awit! Awit ka, awit! Okay, hindi po doon nagsimula yung, yung word na awit. Pero sabi niya, awit. Pero ibig sabihin mga kapatid, na nagkakaroon tayo ng attraction. Okay, secondary na lang yung physical appearance, eh. First na lang talaga kung iniiyak ng Panginoon. Hindi natin masasabi na gising ka awit. Sa totoo lang, ginagamit ni Sister Ruth sa akin yan. Kasi kinulento ko sa kanya yun eh. May awit, kahit hindi nga may awit. Naging biro niya sa akin yan eh. Kaya talaga tong anak ni Pastor Levi talagang malas sa kanya, makulit din eh. Lahat ng mga kinukwento ko sa kanya, ginagamit niya sa akin sa awit. Nakaraan sabi ko, si Brother Emel tumawa dito eh. Sabi ko pag binubunutan ako ng puti, hindi na siguro naiinis ang tagal. Tatlo na sabi, ay, kala ko ba yung mortal ka? Hindi ka naman masakasaktan. Okay? So, may bagay mga kapatid na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. So, wala tayong pasaya eh. Kasi talagang hindi nabigo ang Panginoon. Every time na dinadala niya ako dito, mag-iinis sa inyo na pagkada uwi ko talaga ay nandoon ang pagpapala ni Lord. Sabi ko masaya ako na maging bahagi na munti man itong kasaysayan na naging mabago sa church ay talaga nandoon yung desire ko mga kapatid na kung nandun kayo nagkakasiya, kung sa kalungkutan din naman nandun ako, naging bahagi ako ng iglesia nito. Kaya sabi ko kay Sister Ruth, dapat nga kasama ko siya. Na-mention dito sa akin ni Pastor Rupi na itong church anniversary ay may something special para kay Brother Edson. Ito gusto kong ma-witness yun. Kaya kahit naiwanan ako, wala na kaming masakyan doon sa Kamarin. 16 sila sakto. Tapos yung capacity ng entry 16, sabi ko, ang bira, ibabiyahe ko yung motor ko. Pagka ganun ang setup ko kasi mga kapatid, baka mangyari, maiwan na ako dito. Tapos yun na, ito na naman ako mga pero wala ganito pa rin ako. So sabi ko, sasakay ako sa Kamarin, pagkatapos, pag umuwi sila, no choice ako, kundi sumabay talaga. Hindi ako nagdala ng kahit ano. Okay, meron ng mabuting kalooban ng ating Panginoon at dito. So, ang desire ko talaga ma-witness yung nangyari, ordination, ipray sa ating kapatid kahapon. Hallelujah. Hindi tayo ang pumili dito. Hindi natin ginusto ito. Ang Diyos ang naglagay sa atin ito. Kung saan ka man kabilang pamilya ngayon, nakita niyo yung mini-mention ni Sister kanina, siya yung nag-iisang anak siya, wala siyang kapatid. Pero meron tayong kapatid, okay? At yung dugo na nagko-connect sa atin. Hallelujah. Ito ay mas matibay pa sa kahit anong dugo na meron dito. Hallelujah. Merong super race. Hallelujah. At hindi natin pinili ito, kundi Diyos ang pumili sa atin para maging kabahagi, hallelujah, ng iglesia nito. Pari ba natin palakpakan ng ating Panginoon, i-appreciate natin siya. Okay, yung kasunod, sabi niya, hallelujah, I was born a Branham, I'm a Branham because my father is a Branham. And I am a Christian because my father is God. Okay, can you say amen? Amen. We are Christian upon that basis. We are Christian. We are born of His Spirit and the Spirit of my Father in me. I have the attributes of God in me. Amen. Wala sa iba, nasa iyo kapatid. Pagkakinlayin mo, hindi lang tayo so-called Christian, kundi ang Diyos ang naglagay sa atin dito. Amen? So hindi lang ito self-proclaim o yung inaangkin natin, kundi mismong Diyos sa pamamagitan ng pagkukup. Kaya pinili niya tayo, inilagay niya tayo sa kung saan man tayo ngayon. Kaya kahit anong mangyari, walang makakaagaw ng pwesto mo, ng posisyon mo sa ating Panginoon. Sabi ng iba, kapag sayo talaga. At ang mangyayari niyan, smooth lang ang lahat.
Okay? Walang magiging hadlang. Smooth lang ang lahat sa'yo. Pero ako naniniwala ko, kahit 1,000 satanas pa, ang humadlang pagka sa'yo ang pangako ng Panginoon, sa'yo talaga yan. Amen? Hallelujah! Kaya kahit anong mangyari, tignan niyo mga kapatid, ang dami nating troubles. Eh para sa atin pa ang pangako ng Panginoon? O hindi pa pinadadala niya tayo? Trials, testing after testing, trials after trials. Pero after ng mga bagay na yun, hindi yun ang naging hadlang. Para abutin natin at makabahagi tayo. Hallelujah! At ngayon ay mga super race bilang isang iglesia ng ating Panginoon na buhay na pinaglilingkuran. Amen? At hindi natin siya pinili. Mga paniniwala ko doon, siya ang pumili sa atin. Hallelujah! Imagine this. Basahin natin kapatid. Matthew chapter 16. Dito muna sa 1 Corinthians. Chapter 15. Verse 20 and 22. Alam niyo, nung habang piniprepare ko to, antok din ako kagaya niyo. Kasi nga, si Sister Ruth, ang pasok niya alas 7 ng umaga. Tapos yung anak ko nagpatulog. Ang dami kong bedtime story sa kanya. Ang dami, alas 2 na yung magaling ako. Gising pa rin. Gising pa rin. Kaya alis kami ng alas 5. Kasi hahatid ko siya. Tapos si Brother Ryan, 5:30, nasa church na. Inaantay na ako, magmamotor kami. Kaya medyo na-late talaga ako. So halos wala din akong tulog. Kaya habang piniprepare ko ito, mga kapag masakit yung ulo ko, kada isang oras nagigising ako. Kailangan matapos ko to. At ito yung inabot na natin, ng biyaya na natin Panginoon sa tulong niya. Sabi niya, datapwat, datapwat si Kristo, ngay muling binuhay sa mga patay. Gusto ko maging sensitive kayo mga kapatid kasi habang binabasa ko ito, nabe-bless din ako Hallelujah! Datapwat si Kristo ngay muling binuhay sa mga patay na siya ay naging pangunahing bunga ng nakatutulog. May napansin kayo? Hallelujah! Yung Kristo, kinakailangan mamatay. Pero tayo, na mga mananampalataya ni Kristo, hindi. Ang sabi niya, nakatutulog. Hallelujah! Mula ng panahon, sa Matthew chapter 16:21, tingnan mo na ito. 16:21, mula ng panahong yaoy, nagpasimulang ipinakilala ni Jesus sa kaniya, mga alagad, na kinakailangan siya pumaroon sa Jerusalem at magbata ng maraming bagay sa matatanda. Ano gagawin niya doon? Hallelujah! At sa mga pangulong saserdote at sa mga eskriba at siya'y patayin at muling ibangon sa 3 araw. Tiyak yung mangyayari sa ating Panginoon na siya ay magbabata doon. Matitikman yung kamatayan. At ano ang pakinabang nito sa nobya ni Kristo? Hallelujah! Some of you, naiintindihan ko na nasusundan niyo ito. Marahil hindi niyo ito bagay at na-enhance na lang sa ito. So, sabi nga ni Pastor Rick, baka ito ay sa kanila naman. Ito yung bahagi nila sa umagang ito. Kung mapapansin niyo maigit, merong nag-uusap dito Kasi pag sinundan natin yan, ang ating Panginoon ay talagang ibibigay yung kanyang sarili doon sa matatanda sa mga eskriba upang siya ay patayin. Pero ipangako at siya ay patayin muli at ibangon sa 3 araw. Hallelujah! Sa mga mananampalataya ni Kristo, si Brother Branham nagtuturo sa atin, believers know this. There's not a script, at maraming scripture ito. Wala palang scripture na nagsasabi. Sa message, marami siyang minimension. There's no a scripture in the Bible say a Christians dies. Can you say amen? Christians do not die. Maraming hit yan mga kapatid. Pero kunin na lang natin ito. You have everlasting life and how it have an end to it can't have. Ang mananampalataya ni Kristo, yung mga Kristiyano, hindi sila namapatay. Ang term na ginamit siya sa kanila na matutulog. They are not dead. Hallelujah! Kahit kung sa Old Testament, nakita natin si Lazarus, sabi inaaliw siya dito. Kasi ang tunay na kahulugan ng kamatayan, alam natin kung ano yun Mga message people na matatayaw. Ibig sabihin nun yung separation.
Hallelujah! At somehow, mga kapatid, na-separate din tayo sa ating Panginoon. Pero ang ginawa ni Lord, merong sa Ephesians chapter 2, di ba merong pader na naghiwalay sa atin at sa Diyos? Hallelujah! Pero ginawa niya, he broke the wall. At pagkatapos, hallelujah, ay inagot niya tayo. In-apply niya yung kanyang buhay sa atin. Dinikman niya yung kamatayan. Namatay siya para sa atin nang sa ganon, tayo ay magkaroon ng buhay. Okay? Kaya naging super race ang mga mananampalataya even doon sa panahon na yun, hindi naman dahil they are able to do something. Okay? Kundi ang Diyos ay malayang nakakagawa sa mga buhay nila. Hallelujah! Nandiyan ba kayo? Glory, Lord. Sapagkat yung continuation ng binabasa natin kanina. And 1 Corinthians chapter 15. Sapagkat yaman, sa pamamagitan ng tao'y dumating ang kamatayan. Tignan niyo ito may mga kapatid. Sa pamamagitan din naman ng tao'y dumating ang pagkabuhay na maguli sa mga patay. That is the reason ang Panginoon kinakailangan niyang magkatawang tao. Okay? Dahil noong itong si Adan, pag tinignan natin, lahi sa lahi talaga, balikan natin yung pinaka-original. Okay? Doon tayo kay Adan. Okay? Ang tao sa pamamagitan ng tao'y dumating ang kamatayan. Hallelujah. Kaya ang ating Panginoon, nakita niya yung pangangailangan ay yung kabayaran ng kasalanan ay napakabigat. Ginawa niyang ganun ang setup nito nang sa ganun siya lang ang makagawa ng paraan para ang tao ay muling maibalik sa buhay. Amen? Hallelujah! Yung second Adam ang pinag-uusapan natin mga kapatid, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan din naman ng tao ay dumating ang pagkabuhay na maguli sa mga patay. So yung kamatayan, death means separation, tinuro ng mensahe. Hallelujah. Sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, Christ, kaya sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan. Hallelujah. Sa Diyos, sa mga tao, ang taong si Kristo. Hallelujah. Ang taong si Kristo Jesus. Kaya yung iba hindi nila maintindihan, yung Diyos nyo nga namatay, may Diyos bang nangamatay? Okay? Hindi nila makakabot yung mga kapatid. Kaya ang ating Panginoon, kinakailangan niya diba hinubad niya yung pagka-Diyos? At pagkatapos, nagbalot ng laman. Nakita natin even sa Old Testament, ginawa niya yung Melchizedek. Kumain niyo! Hallelujah! At ang ating Panginoon ay inabot niya tayo, nagkatawang tao nang sa gano'n kasi pagka nasa form siya ng spirit, hindi mo na mapako yung spirito. Lalo wala yung dugo. Kaya yung ipinagtubo sa atin, sabi ni Brother Branham na dugo, hindi yan dugo ng Hudyo, hindi yan dugo ng Hentil o ng Grego na Samari. It was the very blood of God. Dugo niya mismo. Amen? Walang bahagi ang anumang dugo nito. Kaya yung napag-usapan natin last time, kayo yung building for the future. Ang ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo yung God's business. Kung ano yung trabaho ng kanyang Ama na nasa langit. Hallelujah! Kaya ang ginawa ng ating Panginoon na kapatid na magitan siya yung instead na tayo, kabayaran ng kasalanan, kamatayan, it's a common gospel. Pero sa Leviticus, hindi nalaman yung ang nangyari kasi, nagustuhan ng mga tao yung kaloob, pero yung nagbigay ng kaloob, hindi na-appreciate. Kaya gusto kong mga kapatid, nawa sa biyaya ng Panginoon kapag na-reveal ang purpose ni Lord kung bakit niya ginawa ito. At mapapagtanto natin, ito ay para sa ating lahat. Kasama tayo sa planong ito na mailagay tayo bilang bahagi ng super race na ito, a super church. Hallelujah! Dahil sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, na instead na tayo, sabi ko nga, siya ang kumuha. Sabi nga niya death, where is your sting? Asan yung iyong tibo? Wala. Ang kamatayan. Nasaan ang iyong pananagumpay? Dahil ang lahat ng mga ito, mga kapatid, sa tulong ng ating Panginoon, di ba, na habang nasa krus ang ating Panginoon. That's why, kinakailangan natin siyang punahin.
Ano yun, before the foundation of the world, nasan tayo? Una tayo. Sa kaisipan ng Diyos. Nandun sa krus ng Kalbaryo, nasaan tayo? Kasundan tayo sa kaisipan pa rin ng ating Panginoon. Ang inakailangan na gusto kayo sinasabi ni Brother, nakalimutan ko pangalan, Brother Marvin. Ayoko mag-alaksan. Ganyan binabanggit ni Brother, ni Pastor Rick. Diba tumalsik yung isang uod doon sa sugat ni, hindi ka dyan sa lupa, dito ka. Hinalik niya. Dito ka. Okay? Hindi ka dyan sa lupa, dito ka dapat. Okay? Hallelujah. Dahil ang ginawa ng ating Panginoon sa atin mga kapatid ay isang bagay na kung mabubuksan lang tayo ng maigi, mapapag-unawaan natin ng lahat ng iyon ay pinarabaho ng Diyos nang sa ganun maging kabahagi ka sa dakilang plano ng Diyos. Hindi pa rin matanto sa ngayon. Okay? Pero yung kapakinabang yawas ng Diyos ay puri na-reveal sa atin. Kagaya ng nangyari sa mga apostol, mayroong bata sa buhay nila. Okay? Sila Paul. Kay si Paul nga rin, siyang bantang meron siyang authority na kunin. Diba? Gapos, sa chapter 9. Pero nung na-reveal sa kanya ang lahat ng mga bagay, ang purpose pala ng buhay ko, sinasabi ng Panginoon doon, kaya na guys, marami siyang titiisin sa aking pangalan. Okay? Yung na-realize niya, even death can never separate me from the love of God. Walang kataasan, walang kalaliman, gutom, kamatayan, na makapag-iwalay sa akin sa pag-ibig ni Kristo. Bakit? Na-reveal sa kanya yung purpose ng buhay. At siya pala ay bahagi sa plano ng Diyos. Kaya daw sa pamamagitan nitong lalaking ito, si Saul at that time, hindi naman napalitan yung kanyang pangalan. Alam natin yung kundi, yun yung pangalan niya sa Greek. Doon, maybe sa Hebrew. Pero wala kong direct na nagpalit ng pangalan. Kundi doon sa Acts chapter 30, nakita lang natin na nag-ministry na kasi siya. Parang di ba yung Santiago sa atin, naalam niyo na to, di ba? Yung Santiago, Tagalog yan Pero sa English ano yan? James. So ganoon din sa Hebrew, hindi ko lang sure. I think sa Greek. Hebrew, yung Saulo ang tawag sa kanya pagdating doon sa Greek na nagano siya, tinawag siyang Saulo. Doon yan sa Acts chapter 13. Now, may bayan muna natin ito mga kapatid. Hallelujah. Nagka-jump ako. Medyo mabilis ang salita ko, Kasi kinakarera ko yung oras Pero sure ba kayo? Mahaba talaga ito Oo. Ano to? 12 na pointers. Okay lang? Sige, mag-alap ko na mag-aabol. Haba nito. Ang mensahe kapatid, Joseph meeting his brethren. 99. Buksan mo muna ito kapatid. Gusto ko lang isama na ito. Natin lagpasan. Kasi nag-agree naman na kayo Doon pa din sa 22. 1 Corinthians 15:22. Sapagkat kung paano kaya ang lahat ay namamatay, diyon din naman kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Hallelujah. So, pinapagtibay lang nito mga kapatid na ang ating Panginoon nung pumasok siya sa eksena para tayo ay ialis. Yun napansin niyo ba? Yung mga Old Testament saint, hindi sila makarekta sa, diba? Sa 6th dimension. Nandun sila sa 5th dimension, nagtatanawan sila ng mga Abraham, kung saan mga ready pwede, merong namamagitan sa kanila. Kaya kinakailangan bumaba doon ng ating Panginoon sa ganun yung buhay, at yung bihag ng pagkabihag ay alis na doon. At pamatay naman ang Panginoon sa Kristo ang nangyari. Iba na mabuksan yung mga libingan. Hallelujah. So, nakita mo kapatid sa 99, notice now, as soon as the woman, andiyan kayo mga kapatid? Hallelujah. That she was deceived. She didn't bring sin, she was deceived. Nadaya itong babae. May ano na naman, kumakalat na naman ngayon, viral na naman sa Facebook, sa mga Christian group. Ito bang mga babae ay pwedeng mangaral.
Napa-comment ako eh. Sabi ko, yes, pwede. Doon sa mga chicken. Pwede. Kasi kung Agnes siya, alam niya, hindi siya talaga pwedeng mangaral. Doon sa chicken pwede. Kasi kapag kinotra mo naman sila, edi sa kayo, yes, pero doon lang sa mga chicken. Maiintindihan nila yun. Okay? O, sige, kasi ito gusto nilang sagot eh. Kung hindi sagutin natin, kapag nila yung no, ang dami niya. Isang ayunan mo sila. Pero doon sa mga manok, hallelujah. Pero kung may, di ba, yung naalala niyo yung kwento ni Barabana tungkol doon? Glory Lord. Isa kasi, doon sa panimbang nila, hindi natin sila, sa panukat nila, sukatin din natin sila. Okay? Notice now, as soon as the woman seen that she was deceived. She didn't been sin. She was deceived. She thought it was right. But Adam was not deceived. Said the Bible, he knew it was wrong and she had him to do the same thing that the beast had done. Pagturuan sila dyan. Genesis chapter 3. And she brought forth her first son, which all the traits of the devil was in that boy. Ang ganda lang tinuturo ni Brother Elmer kanina eh. Yung pagdami ng tao, pagsimula ng pagdami, hanggang doon sa karunungan, how could it come, of the devil was in that boy, he was a murderer, he was jealous. How could it come from the pure stream of God? May lahi, may pinagmulan, paano mangyayari yun? Na yung traits, yung character na yun ay pwedeng maisama. Sa karakter ng ating Panginoon, it had to come from the evil. And even si Lord, sinasabi niya ito, galing mismo sa kanyang bibig, sabi niya, kayo'y sa inyong amang diablo, ibig sabihin, meron silang pinagmulan. Hallelujah! Kapag may sino ba sa inyo nakakarinig kapag talagang material blessing na doon sa isang individual, ay anak ka talaga ng Diyos. Okay? Hindi kasi literal na hindi yun ang basya. Kanila dahil yung lumaganap, okay, yung karunungan, ano ginagawa nila, pinagagaan nila yung buhay nila dito sa mundo. Okay? At habang sila ay abala, okay, ang mga anak naman ng Panginoon ay abala yan sa kakaibang bagay. Hallelujah! Ito ay para lugurin ng ating Panginoon. It had to come from the evil. As soon as he did this, then the devil used his tool. Hallelujah, mayroong kagamitan, may gagamitin din. Ang kaaway, ang demonyo. She brought forth her second son. Ito ay ating Panginoon. She brought forth her second son, which was after Adam. And in there was Abel. And right quick, the devil tried to destroy that righteous seed. Mayroong paglalaban, nakita natin ito, di ba may mensahe. The greatest battle that ever fought, at ang kasalanan ay hindi nagsimula sa lupa, ito ay nagsimula saan? Hallelujah. And he turned around and slew Abel. To begin with, yung biniin ng ating Panginoon, sinusubukan talaga ng maaway, yung super race nito, yung pagmumulan. Baybayin lang muna natin doon. Pagtiisan niyo ako mga kapatid. Hallelujah. This is a type of Judas, and Jesus slew him at the altar where Judas slew. Jesus betrayed him for 30 pieces of silver and sold him. Alright. Naalala niyo may isang message na sinasabi si Brother Branham na the devil swore that night na gustong lunukin ng ating Panginoon. Hallelujah. At akala nila nung natalo na ipagkanulo itong si Judas ginamit. Hindi talaga nila maintindihan ang plano ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya, mapansin nyo doon sa I think Matthew chapter 16, yung kino-comment si Pedro, ano pagkakilala nyo tungkol kung sino ako. Hallelujah. Ikaw ang anak ng Diyos. Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Hallelujah. Sabi ni Lord sa kanya, hindi yan inihayag sa iyo ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na sa langit. Papalat ka, Pedro, dahil sa ibabaw ng batong ito, itatayo ang iglesia. And nakita natin, yung rock na yun, yung bato, it was a revelation. Hallelujah! Na-reveal sa kanya. At kung ang Kristo ay tinuro ng ating Panginoon, yung Kristo ay magbabata ng maraming bagay doon sa mga skriba at mga saserdote sa matatanda upang patayin. Hallelujah! Yun ang mangyayari sa ating Panginoon.
Then, after nung sinabi niyon, alis na ako, Pedro. Punta na ako doon. Sabi naman dito ni Pedro, hindi, Panginoon, wala akong mangyari ang mga bagay nito sa iyo. Tama ba? Pinigilan siya, pero kinamin si Peter after ng conversation. Pero right after ng bagay na yun, kung gagawin na ng Panginoon yung kinakailangang mangyari base sa kanyang salita. Ano tinawag kay Pedro? Satanas. Samantalang si Judas tinawag na kaibigan. Bakit? Kasi tinutulungan ni si Judas, ginagampanan niya kung ano yung dapat na mangyari at yun ang bahagi ng kanyang buhay, yun ang purpose ng buhay. Kaya akala hindi talaga nila maintindihan. Kung ano yung mangyayari base sa kapakinabangan. Nawa mga bay, makita niyo yung kahalagahan ng ginawa ng Diyos. Lahat ng iyong ginamit niyo itong mga taong ito, para lang mahayag sa'yo kung gano'ng kabuti siya sa atin. Hallelujah. Ang pinapaka-importante ng revelation. Hallelujah. How much alone? He raised up Seth to take his place. Di pumayag, meron talagang gagamitin ng ating Panginoon. Kung ang kaaway, meron siyang tool. Si Lord din meron. May representante din siya. At present silang lahat ngayon dito. Amen? Hallelujah. Ito yung meeting ng mga tinubos ng ating Panginoon, ng kanyang sariling dugo. At ang kahalagahan ng bawat isa sa atin ay buhay ng ating Panginoon. Ang ganyan mga kapatid, ganyan makahalaga. Nade-depress ka. Minsan may nanusad tayo sa sad. Alam niyo ba yung sad? Stress, anxiety, and depression. Yan ang sad. Di ba minsan nade-depress tayo? Nasasad tayo, di ba? Yung stress nasa atin. Ano ba yung stress? Hindi yung paliwanag dyan. Yung stress, yung mga bagay na kasalukuyan na pinoproblema mo. Yung anxiety, yung mga bagay naman na darating kaysa future pa, iniisip ko ng anxiety ka kayo. Yan. Yung depression, yung mga nakaraan na iniisip ko pa rin, kaya depress ka. Kaya huwag ka nang masal. Alam niyo ibig ko sabihin, stress, anxiety, and depression. Kaya isang bagay lang ang siguraduhin nyo. Even itong mga tao, ibon di nagtatanim kape ang kumakain. Yung mga iniisip natin necessity natin dito yung nakaka-apekto sa paglilingkod natin. Sa rito nasasaktan. Pero kung meron tayong Diyos na pinaglilingkuran, kahit anong gawin ng kaaway, sinusubukan niya na i-eliminate yung binhi na yun. Hallelujah! Wala siyang magagawa. Amen. Hallelujah! Dahil may tinatrabaho ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Hallelujah! Kung nung nawala man si Abel at dumating si Seth na magpapatuloy ng lahi ni Adan, na yung character, yung traits na yun, na hindi ma-abolish, hindi mawawala. Hallelujah! Now once along before the antediluvian destruction, there was a long lineage of men who came down through the sons of Cain. Salamat sa ating kanina. From the land of Nod. And they were scientists, smart, intelligent, marvelous men. They even tempered metals. They built homes. They were a marvelous civilization. The Bible goes ahead and said how they worked with copper, how they worked with metal. Gusto nilang mapadali. Sa ngayon, ganun pa rin ang ginagawa nila. Lahat puro instant instant noodles, lahat na instant. May damit ka dito, alam mo pinakamadaling way para wash and wear. Diba? Diba? Gamitin mo ngayon, habis mo doon sa washing machine, gulat ka, nakatupi na lahat instant. Kaya yung buhay ng tao ngayon naging instant din. Kasama natin ngayon, sunod, dahil pinabilis. Kaya sabi ng Panginoon, kung hindi niya padadalhin ng oras, baka walang lamang maligtas. Itong mga kaaway, itong gawa ng away na pinabibilis na din yung tools, ginagamitin sila ng ating Panginoon na sa gano'n. Ang bawat mananampalataya ni Kristo, makita nila yung panahon na kanilang pinabibilangan kung paano ito. Gradually, may mga changes talaga. Hallelujah. Andiyan pa ba kayo? Para akong nagtuturo, di ako parang nangangaral, Nawatulungan tayo ng ating Panginoon kasi ganun talaga. Dito tayo dinala. Okay, sabi niyo, but this other group was wanderers. But
both groups were religious. Cain was religious, Abel was religious, and God drew a line which was right. Okay, may inilagay ang ating Panginoon na palatuntunan sa kanila. Cain was just religious as Abel. They both built altars. They both believed in God. They both worship God. They both brought gifts. Eh, may mga handog sila sa ating Panginoon. Now watch them two seeds. One fighting the evil, trying to destroy the righteous seed. Trabaho na talaga nila yan. Ano, di ba yung, I think sa John chapter 10, pag binaybay natin yun, ang trabaho ng kaaway, ng demonyo. Ano ba yung trabaho niya? Matay, manira, magwasak. Hallelujah. Now watch them two seeds fighting the evil, trying to destroy the righteous seed. He tried to destroy Abel. He did, but God raised up Seth. Okay? Pinabaho niya, ibig sabihin, kapalit nito ni Abel. To take his place, he thought he had just right there. Look down. He had Jesus right there. Kasi may binabaybay silang nalalabas, ina-anticipate nila marahil ito, mga kapatid. Look down through the age. Every place he come, he cornered that seed. When he slew one or the other, he thought he had that. And finally, he took John the Baptist, finally cut his head off. He thought he had him then. Eh, pinugutan siya, tama ba? It's John. What he found out, he was over here in Jesus. He slew all the babies, and Moses, he tried to kill Moses. He tried every way he could do to destroy that seed. And when he killed Christ at Calvary, but God raised him up again. Hallelujah! Nasusundan niyo, mga kapatid? Glory Lord. The third day, and then he sent the Holy Ghost back to call sons and daughters to God, and the same evil religious seed is persecuting the righteous seed yet today hanggang ngayon. Ganun pa din. Pero nawawag yung yung believer, pinapersecute yung believer din. Eh, trabaho ng kaawayan. Hallelujah. They're trying to destroy the righteous branch of God. Now both sides. If you notice, it started in Genesis, religious on both sides. One of them denominational, high-minded, and the other one humble, walking in the Spirit by revelation. Kaya tayong lahat, alam niyo, pansinin niyo, marami tayong iba't ibang reason bakit napunta tayo dito. Pero ngayon, nagpatuloy tayo, di ba? Nagpapatuloy ang ilisyon. Dahil merong kapahayagan, bawat isa sa atin, hindi man pantay-pantay, pero itong lahat ay nanggaling sa ating Panginoon. Kaya nga hindi ka narito, nananatili sa church dahil barkada mo si ganito, o kaya naman, kaibigan ko siya close. Hindi. Ang reason kung bakit narito tayo, ay dahil doon sa kapahayagan na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Kaya yung kaaway sinisikap niya na ng ating Panginoong Jesucristo, hindi mag-materialize, sinusundan niya yung bini-imagine. Yung mga sanggol doon sa time ni Moses, itong si Herodes, 2 taon pa ba? Tama ba ako? Sinusubukan nila para lang mawala, hindi magkaroon. Hallelujah, natakot sila na pag itong dumating, ang ating Panginoon ay naging pangamba ito sa kanila, mga kapatid, sa kanilang mga posisyon. Dahil may gagawin ito. Hallelujah. How could Abel ever know that it was a lamb, a revelation, of fruits from the field, because it was revealed to him by a divine revelation. Jesus said the same when Peter confessed him to be the Son of God. He said, flesh and blood has not revealed this to you, but my Father which is in heaven. Hallelujah. Has revealed this to you upon this rock, the rock, not Peter, not Jesus. But on divine revelation, I will build my church, and the gates of hell cannot prevail against it. You get it? It's divine revelation. Even the gates of hell cannot prevail against it. Kaya sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, napakaganda na nabuksan tayo. Si Lord, kinakailangan niyang mamatay, pero yung mga mananampalataya ni Kristo, spiritual na bagay, mga kapatid, sinabi ko sa inyo kanina, naniniwala ako, ito na ituro na sa atin ng mainam.
Mas mainam pa kaysa dito na ang kamatayan, ibig sabihin lamang ito ay ang pagkahiwalay, separation. So, ang message, even the Bible, wala kang mababasa daw na ang Christian ay namamatay, pero si Lord, may nakita tayong account. At ito'y hinula sa Kanya. Nasusundan niya ako mga kapatid? Nang sa ganon, tayong lahat na sumampalataya sa Kanya, at pinangako niya, diba? Ang sino man sumampalataya sa ating Panginoon, hindi mapahamak, magpos magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sa iyo yung kapatid at sa akin. Parang ayaw niyo Sa iyo yung kapatid at sa akin. Hallelujah! Ito ay ginawa ng ating Panginoon. Imagine, yung kataas-taasang Diyos created heavens and earth. Ginawa niya ang lahat ng mga bagay na ito at siya yung eternal one. Yung Diyos na nagkaloob sa atin. Kinreate niya yung mga nakikita at hindi natin nakikita. Ginawa niya ang lahat. Pero sa kabila ng mga ito, hallelujah! Kaya ang tao, sabi niya, kapag wala sasamba sa kanya, he is able na yung mga bato, i-raise up niya, sasambahin siya. Pero, tignan niyo mga kapatid, nalilito tayo at nais nating sambahin at paglingkuran ng ating Panginoon. Hallelujah, may mga buhay. Pero ano ang ibig sabihin mga kapatid? Bumaba ang ating Panginoon nang sa ganun abutin niya lamang tayo na hindi tayo mapunta doon sa kasalanan niya, doon sa kamatayan. Hallelujah! Yung pagkahiwalay. Kaya nagkaroon tayo ng pakikipagkaisa sa ating Panginoon. Isang message pa kapatid. When God, tignan nyo, doon sa time ni Adan, from Noah, it was 2,000 years. Gusto kong baybayin kasi doon sa time ni Noah, ang mga natira lang, anak din Okay? Meron siyang mga lahi. Siyempre alam natin kung sino yung mga yun. Dahil hindi talaga makakatayo ang mga lahi ng kaaway sa salita ng ating Panginoon. Ginagawa nila, pinag-aasar nila si Noah, tinatawanan nila. Pero dahil si Noah ay napili, para yung salita ng Diyos, at yung lahi na yon na sumasampalataya sa ating Panginoon, hallelujah, ay gaano kayo posible, yung mga tao doon matatalino. Isang mga gagaling itong, pero dahil sinabi ng Panginoon, siya ang gagawa. Hallelujah, ang kailangan lang ni Noah kung ano yung instruction sa kanya, kahit nakakatawa sa iba, kahit kakaiba ito at parang sa kanila imposible, pero sa ating Panginoon hindi, dahil sinabi niya, nangyayari ang Noah, tibayan mo loob mo. Ganun din sa atin mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo, tibayan natin ang loob natin. Amen. Hallelujah, na kahit itinatawanan tayo, paano darating ang Panginoon? Saan siya dyan? May sasakyan ba siya? Susunduin niya tayo? Hindi, dadating siya at kukunin niya ang nobya sa huling panahon ito at isasama niya mga kapatid. Pabaybayin natin yung mamaya. When God give Noah the rainbow sign, the 7 colors, natapos yung flood, naglagay ang ating Panginoon ng bagong tipa ng tanda. Tama ba? Ano yun? Yung bagari. Sabi niya, sumumpa siya na hindi ko na ulit lupunawin ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Hallelujah. It was the promise of a covenant one. God had made a covenant that He would destroy the world no more with water. Hallelujah. So, isa pang mensahe kapatid. Gusto ko lang baybayin natin from Adam 2000 to Noah. Tapos i-mention niya dito yung rainbow. Ang rainbow, sinasabi niya Brother Branham, hallelujah, dito sundan na lang natin. Sa Hebrews chapter 7, andiyan pa kayo mga kapatid? Baka kasi lahat kayo puyat at pagod. Baka natutulog na kayo dyan. Now Melchizedek was a priest. Was he? Here is what he was. We find out that God in the beginning was a great fountain of spirit. Is that right? He had no birthplace. He had no dying place. He had no beginning of days. He had no ending of years. He was just as eternal as eternity is eternal. He never was born. He never did die. Hallelujah. And in there, we find out that He had 7 varieties of spirit. Is that right? The Bible said in the Revelation, the 7
the seventh spirit before the throne of God. Is that right? The seven manifold, seven spirit, you find out. There is seven colors, there is seven church ages. There. Oh, it just runs, seven is complete, and God was complete in seven spirit. And those spirits were perfect. Maging sensitive kayo, mga kapatid. The first was the color of red, perfect love, redemption, and how, if he had time to give those colors and show that each one of those colors represents God's purity. Amen. Those colors, there is seven natural colors. Hallelujah. Isipin natin mo din, those colors represents the purity of God. And those colors represent the motives of God. Okay? Kung mapapansin nyo maigi sa time ni Adan, 2000, kay Noah, 2000, noong nag-covenant ang ating Panginoon, may tanda, at yung rainbow na yun, mga kapatid, pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, another 2,000 years, okay? Inihanda niya yung yung rainbow, it was a seven church ages. Okay? May tinatrabaho ang ating Panginoon along the way. Doon sa 6,000 years na yon, may sineset up siya pagdating ng 7th day. Hallelujah! Ano ito, mga kapatid? Yung millennium. Hallelujah! Pero kinakailangan, mangyari mo na yung time ni Noah nang sa ganun magkaroon ng covenant ang ating Panginoon at yung tanda. Nang sa ganun, sa pamamagitan ng tanda niya ito, lumabas yung manifestasyon. Hallelujah! Nakaisipan ng ating Panginoon na para doon sa mga super race, makakapasok yung Gentile dispensation. Nandiyan kayo, mga kapatid? Hallelujah! So sabi niya, although the scripture, seven ministers, may nagbasag ako, they represented seven church ages, seven stars, seven angels. And through the scripture, seven ministers, seven messengers, seven message, all in the seven day, 6 days. And the seventh is the Sabbath. Perfect, complete. Oh, it's a beautiful if we just had the time to dig in. Hallelujah. To dig into it and to bring it out, those colors. Pero alam natin, malinaw na yung bahagari na yun, ito tumitipo. Doon sa 7 church ages at napakaganda ng Hebrews chapter 7 ito, mga kapatid. Hallelujah. Nalusundan niyo pa? Okay, 5 minuto na lang. Matatapos na yung alas 11. Hallelujah. Pero naman sa biyaya ng Panginoon, nandun pa din yung pagkagutom sa salita ng ating Panginoon. Salamat sa mga oras ang sira. Tama na to Sino nagtama nito? Patay lang, babantayan niyo ako. Kayo kasi doon, hindi pa nagana. Last time kasi, ito ano ba to? Reminder ito na be on time? Hallelujah. May nakita ko sa niya. Nandito ako. Hindi pa lahat kompleto. Nagsimula yung teaching. Pagdanda ng teaching kanina. Hallelujah. Gusto ko lahat picturean Okay? Napakasarap mga ahoy kapag talaga mga veterano yung alam mo ginagawa namin niya sa kahoy. Pinaliliyap namin yan sa mga church namin. Okay? Ito namin pinapaapoy yan. Pero kayo mag-alala, yung usok yan naabot dito. Okay? Hallelujah. Pabalitaan nyo lang ang mga kapatiran doon, nagpapatuloy yung usok. Kasi kung may apoy, kung may usok, may apoy yan. So salamat sa mga kapatiran. Hallelujah. Pinagpuyatan yan, pinagtsagaan yan. Hindi lang yan kusang, hindi. Baka nga kapag habang nagdadrive minsan, may dumating, jump down agad yan. Hallelujah. Hanggang sa mabubukol na yung pinasasabi ng ating Panginoon sa pamamagitan ng 5 ministry. Alam nyo, gusto ko sanang ibahin yung approach. Kasi last time talaga kapag minsan napapansin nyo, pinupukpok na ako ng kapatid ko, kaya ako, hiyang-hiya na ako o nga parang nape-personal na tayo. Pero kung walang mga ngaral ng ganung bagay sa atin, sino magtuturo sa atin? Hallelujah. The more na tayo ay nagiging mas malapit sa ating Panginoon, mas naiintindihan, Lord, makasalanan pala talaga ako. Marami pa talaga akong pagkukulang. Kaya sino ang mag-aayos ng pananampalataya natin? The reason na naging perfect tayo, siya din. Pero kinakailangan lang, kagaya ng mga Old Testament, ulitin ko sa inyo binanggit ko kanina, naging bahagi sila ng super race. Hindi dahil capable sila sa kung anong bagay ang kakayanan nila o magagawa nila. Kung hindi, kung papaano si Lord ay makakapagtrabaho sa mga buhay nila. Hallelujah. That's the reason na nakasama sila doon sa super race.
Dahil willing sila, Lord, gamitin mo ako. Hallelujah. Kung tignan niyo yung mga buhay ng mga propeta that time at yung mga mananampalataya, pag pinag-usapan natin yung Hebrews chapter 11, tignan niyo yung mga heroes of faith na yan. Hallelujah. Natiis nila yun, na-enjoy nila ang lahat ng mga bagay, nagkaroon sila ng pananagumpay sa bawat digmaan na pinupuntahan nila dahil may Diyos na kumikilos sa mga buhay nila. Amen? Sa Genesis, gusto ko sana ng shortcut 3 minutes, 2 minutes. Okay, Genesis chapter 22. Alam niyo na ito, 16 to 17 ang kunin natin. Hallelujah. At sinabi sa aking sarili ay sumumpa ako, anang Panginoon, sapagkat ginawa mo ito, at hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong buktong na lalaki ko si Abraham. Na sa pagpapala ay pagpapalain kita, at sa pagpaparami ay pararamihin ko ang iyong binihi. Pag-usapan natin yung binihi na ito. Tayo okay lang? Wala ka namang amen na ganyan. Amen ka talaga. Hallelujah. Nagaya ng mga bituin sa langit, pinangako ito ng ating Panginoon dahil may something na nagawa sa tulong ng ating Panginoon si Abraham na nakapagpalugod sa Diyos. Mayaman siya, mayaman siya di ba? Wala nang usapin doon, pinayaman siya ng ating Panginoon. Pero kahit mayaman siya, kung wala namang magmamana ng lahat ng mga bagay na yun, walang kwenta. Sabi niya si Elisa, hindi, bigyan kita ng anak para may katapagmana ka. So susundan natin yung binhi, mga kapatid. Hallelujah. Naibigay sa kanya itong anak, yung pangako, inantay niya ito ng mahabang panahon. At yung panahon na pag-aantay nila, hindi ito isang ordinaryong panahon na talagang pwede darating naman yan. May kakaiba sa pag-aantay nila, lipas na yung mga panahon nila. Alam natin yun. Kaya special yung pag-aantay nila dito sa promise na ito. Pero nung natugunan ng ating Panginoon, Abraham, ihandog mo yan sa akin, ha? Doon sa bundok, sabi ko sa inyo, kaya mismo ito kahit si Isaac, nagtaka siya dito yung kahoy, dito yung sulo, asan yung ihahandog natin kaya si Lord ang mag-provide. Okay? So, nandun yung revelation sa kanya, yung pananampalataya sa kanya. Kasi meron siyang ideya, sabi ni Brother Branham, pinag-pray ko to, inantay ko to ng malayo, tapos all of a sudden, ito yung tagapagmana ko. Tapos, mawawala lang daw, kaya sabi nito sa mga kasama nila, pupunta kami doon, ako at ang bata, babalik kami. Pero meron siyang utos. Tandaan natin, may utos sa kanya na itong lalaki nito na yung anak niya ay ihahandog. Pero dahil doon sa declaration ng kanyang bibig, ang mamagitan ng pananampalataya, ng kapayagan na meron siya. Hallelujah! Nakabalik sila. At dahil doon, nakita ng Panginoon yung puso niya. Kaya napakaganda kung ano ang meron ka, yung pinaka-pinahalagahan mo, i-offer mo sa Panginoon yan. Kung hindi i-multiply ni Lord yan, kagaya dito wala nang halaga kay Abraham yung yaman. Sabi niya, walang kwenta tong yaman kung walang magmamana nito. O di bibigyan ka magmana. Kaya lang yung tagapagmana niya kukunin. Pero noong binigay niya ito, yung pinakamahalaga na sa piling tao, o napaka-importante sa kanya. Hallelujah! Higit sa si Lord, andun sa kanya Pero may pinapahalagan siya, importante sa kanya, kinikip na ito. Hallelujah. Ay, inialay niya ito. Pero yung pangako pagkatapos ng mga bagay na ito, na sa pagpapala ay pagpapalain kita, sa pagpaparami ay pararamihin ko ang iyong binhi. Naggaya ng mga bituin sa langit at gaya ng mga buhangin sa baybayin ng dagat. At kakamti ng iyong binhi ang pintuang bayan ng kaniyang mga kaaway. Alala niyo yung preaching ko last time? Hindi ko alam kung dito yun. Pwede kang dumami. Pwede kang pagpalain. Pero kung yung pagpapala na yun ay laging mayroong disturbance, matatakot ka para sa mga bagay na ibinigay sa'yo ng ating Panginoon, kaya nangako si Lord sa Kanya. They shall possess the enemy's gate. Binigyan sila ng pananagumpay. Hallelujah! At itong binhi na ito, mga kapatid, hindi na natatapos. Kasi pag binaybay natin, lumabas na yung lahi ng ng Hudyo, ng Israel. Pero sabi ng mensahe, Abraham was a Gentile. Absolutely, he was a Gentile. At si Abraham, mga kapatid, na may ginampanan, na naging ama ng pananampalataya. Hallelujah! May ibang disagree doon Pero makikita natin he was a father of faith. Hallelujah! Dahil merong tinrabaho ang Panginoon sa kanya. Hallelujah! Kaya pansinin niyo,
Sure na tayo. Noong nagpatuloy itong lahi na ito, hindi lang doon sa mga Hudyo. Nung lumabas sila Jacob, as na naging Israel. Merong lahi. Kahit ngayon, nakaupo dito si Abraham sa mga katauhan natin, mga kapatid. Can you say amen? Hallelujah. Ngayon, kung yung pangako ng ating Panginoon, pananagumpayan, sino ba ang kaaway natin? Iba't ang kaaway. At ano yung kanyang gate? Di ba yung impyerno na yun? Na tayo, kaya pinanagumpayan natin, hindi tayo naging bahagi noon. Hallelujah. And God, sa message na thy seed shall possess the enemies, the gate of this enemy. 26 lang. And God, in trying Abraham the way that He did Abraham, He does, Abraham seed. And we must realize that we, the believers, are Abraham's seed. Can you say amen? So kung may pangako ang ating Panginoon, nakasama tayo dun sa pagpaparami. Salamat sa biyaya ng Panginoon. Hallelujah. Ibig sabihin, mananagumpay ka, kapatid. May kaaway ka, hindi yung literal na kaaway dyan, kung yung nakaaway natin yung diablo. Kaya natin panagumpayan. Hallelujah. Hindi niyo yung mensahe pa lang, the seed shall possess the enemy, the gate of his enemy. Hallelujah. Kaya mong ibuwal, kahit yung sinod kasi ginawa niya na yun Kaya kung by faith, mga kapatid, umibay ito, pamamagitan ng kapahayagan ng ating Panginoon, maklaim mo yan. Hallelujah. Kahit yung pintuan ng impyerno, hindi makapanagumpay sa iyo Hallelujah. Dahil mayroong lugar, mayroong bagay na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon na nawa ngayon sa umagang ito, sa tanghaling ito ay marimero. God in trying Abraham, the way that He did Abraham, He does Abraham's seed. And we must realize that we, the believers, are the Abraham seeds. For the Bible said that when we are dead in Christ, can you say amen? We are Abraham's seeds, and heirs with Him. Glory Lord. According to the promise, and we receive Abraham's seed. When we receive the Holy Spirit, we receive a faith with this Holy Spirit that was the faith that was delivered to Father Abraham. For when we die in Christ, we take on the promise. Amen. Hallelujah. Pakainan nito mga kapatid. Sumampala tayo sa ating Panginoon Hesus Kristo. Nung nangako ang ating nyo, yung tatlong Hebrew, di kami sasamba dyan. Di ba si Jesus mo sa galit na siya. Sinadya nyo ba? Sinadya nyo ba na hindi talaga? Kainitin mo nga ng 7 times yung hormonal. Kung makakulay-kulay yung Kasi nga, init nila talagang nagbabaga ng sobra. Nasa ganun yung mga tumatapos. Kahit na, hindi kami sasamba dyan. Hindi sila doon, hindi nila narinig to Kumbaga, hindi literal sa kaya, pero alam nila kasama sila doon sa lahi na yun. Can you say amen? Kasama sila doon sa lahi na yun na binhi ni Abraham. Ang mensahe sinasabi niya sa atin, nung sumampalataya tayo sa mensahe ito at sinampalataya natin ng Panginoong Hesus Kristo, kasama tayo sa binhi ni Abraham. Hallelujah! Kaya sabihin mo sa akin, kapatid, itong si Nebuchadnezzar, galit na galit, pinaapoy niya, red na red yung Babylon that time. Wala siyang nagawa Pagsilip niyang gano'n sa mo, tatlo lang hinulog natin doon. Ano ginawa nila? Sinamahan sila. Sinamahan sila. At kung yung Diyos na yun ay sumama sa kanya knowing, kaya na sila ay bahagi ng pangako ng Panginoon sa pamamagitan ng pangako sa binhi ni Abraham. Alam nila Hallelujah. Ano nangyari? Sinamahan din sila ng ating Panginoon. Di ba naalala niya? Si Woodburn, pagkatapos si Gabriel o si Angel Michael, baba ako doon, Lord. Hindi, sabi niya, ako bababa mismo. Sinamahan sila pag sinipay. Labas na kayo dyan. Nakita niya, apat, hindi man lang sila nagano. Sila naman may uso. Hallelujah. Ganun ang ginawa ng Panginoon. Even sila Shamgar, yung mga heroes of faith natin. Siyempre, matindi, na-realize na lang na nakaraang pinangalan ko siya. Kasama ako sa lahi ng Panginoon. Binhi ako ni Abraham. Hindi siya nagdili-dili Nagtatago siyang gano'n. 600 Philistine.
Alala niyo mga kapatid, papunta na to, kukunin na yung lahat ng pinaghirapan niya. After lahat ito kunin nila, yung kanyang yung pamilya ni Shamgar, ang mangyayari, gutom sila doon sa winter. Pero sabi niya, naalala niya, bahagi ako ng binili ni Abraham, he jumped. Doon sa alagin na slew 600 Philistine. Dahil doon sa kapahayagan, doon sa tinayuan niya, napangako ng Panginoon sa mga binhing ito, yung super race. Ulitin ko sa inyo sa pangatlong pagkakataon. They belong doon sa super race, hindi dahil able sila na gumawa ng kamanghamanghang bagay, kundi sa pamamagitan ng kapahayagan ng Diyos sa kanila at pagtanggap doon sa pagsampalataya doon, ang Diyos ay malayang makakilos sa mga buhay nila. Amen. Hallelujah! Glory Lord! Ayan, yung Hebrews chapter 11, yung mga heroes of faith. Haba yan, sabi nga ni, pagka yung isa kukulangin talaga. Baka magalit na talaga kayo sa akin, si Paul, hindi niya napakadami. Na pwede natin pag-usapan patungkol sa mga. Pero paano nila nagawa yun? Ibig yung mga milk market doon. Dahil sinamahan sila ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. At kung sinamahan sila doon, ibig sa Old Testament hanggang dito, sa mga namatay, sa paglilingkod sa ating Panginoon, hindi naman nagbago yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Nananatili siya doon. Kaya kapatid, may mga pinagpipray ka, may mga bagay na struggle ka sa paglilingkod. Basahin mo ni Hebrews 11. Makaaway sila doon, talagang yung pagtayo nila sa pagsampalataya nila, mayroong threat sa mga sa tayo, kalayalaya natin Pinakamatinding kalaban na nga lang natin, sabi ni Brother Branham, magsalamin siya, ikaw! Yung mga sarili na lang natin. Bakit? Dahil napanagumpayan na lahat ng ating Panginoon ito para sa iyo at para sa akin. Amen. Kaya ngayon ang pinakamatinding kaaway na lang natin talagang sarili na lang natin. Tinapos na ni Lord lahat sa iyo. Tinapos na lahat. O sige, bibilisan na natin. Ayan, hiniti na yung mga yan. 10 minutes lang, okay? Binibilisan ko na po. Sa 28:19, shortcut na. Okay, magalala. Susunod yung fellowship natin talagang hindi na yan. Hindi na tayo buwang-buwang tayo. Okay? 28:19, alam niyo ito. Pero may gusto na akong i-point ito. Dahil dito, basta tandaan niyo lang, Hebrews 11, may mga heroes of faith dyan, nag-taste sila ng mga bagay. Dahil yun ang kagandahan naman kasi sa biyaya ng Diyos. Wala siyang binigay na pagsubok sa atin na hindi natin kaya. Amen. Yung mapapareklamo ka, magre-reklamo ka pa ba? Alam mo, kasama mo Diyos. Magreklamo ka pag talagang hindi mo kasama ang Panginoon. Di ba yun yung footprint ng dasal? Na-realize niya, hindi pala akin tong footprint na ito. Ganda ng storya na. Hindi pala akin ito. Ako pala ibinuhat na natin Panginoon. Hallelujah. Pakita na, dahil dito magsiyaw nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Sino ito mga tumawag? Yung mga tinawag na ito, kasama ka dyan kapatid. Nasaan ang ating Panginoon? Kasama natin hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Amen? Okay, so huwag ka nang masad. Hallelujah, alam niyo ibig sabihin. Glory Lord. Dito natin tapusin bago natin balikan natin yung teksto natin, kapatid. Kanina sa Ephesians chapter 1 verse 4 to 7. Oh, glory Lord. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kaniya, tayong bawat isa, as much as possible, gusto ko talaga nakalayang sa batas. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kaniya, bago itatag ang sanglibutan. Dito na natin yung pasayos ito, dito natin nasapin ang biyaya ng Panginoon na ito. Hallelujah. Dito na natin ito, iyakapin at namin mga kapatid, dahil nakita na natin yung super race na yun. It was a church, it was a group of people, tinrabaho ng ating Panginoon. Hallelujah. At nakita natin yung mga example sa atin, even from Adam to Noah. Hallelujah. Ginagampanan nila kung ano yung pagkatawag sa kanila ng ating Panginoon at yung purpose ng kanilang mga buhay. Hallelujah.
sa pagkapili niya sa atin, sa kaniya bago itatag ang sanglibutan, upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungi sa harapan niya sa pag-ibig. Tignan mo yung kapatid mo, kapatid. Diba? Sinasabi sa inyo yan. Pag nagtingin na tayo sa isa't isa, ma-realize natin, ito may mga flaws pa ito. Kaya, yung kapatid natin, it is the same thing sa atin. Ito yun. Pero sabi ni Lord, tinawag niya tayo. Pinilit niya tayo. Hallelujah, bago pa itatag ang sanglibutan, para nung maging mga banal at walang mga dungi sa harapan niya. Totoo yun, pag nagtinginan tayo sa isa't isa, sabi ni Brother Branham, may maiisip at maiisip ka. Pero hindi tao ang nakatingin sa atin. Hallelujah, ang nakatingin sa atin ay ang ating Panginoon. Ang tinitignan niya yung dugo. Hallelujah. Tingnan niyo, mahiging mga kapatid, galing tayo sa iba't ibang lahi, iba't ibang mga apelido, let's say, tinuturing tayo Gentile. Pero yung biyaya ng ating Panginoon ay upang abutin ng Gentile dispensation, tayong lahat. Hallelujah, nang sa ganun i-apply niya yung kanyang sariling dugo, nang sa ganun ay makapasok sa atin. Hallelujah, yung super race na tayo'y maging bahagi nito. Hallelujah, na tayo itinalaga niya ng una pa. Maging sensitive yung mga kapatid sa pagkukupkop. Kinupkop niya tayo. Hallelujah, hindi nga naman talaga tayo bahagi doon pagka pinag-usapan. Hallelujah, yung biyaya ng Panginoon sa mga Hudyo sa Israel. Pero sabi na tayo, tinalaga niya ng una pa. Una pa sa pagkukupkop na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo sa ganang kaniya ayon sa minagaling ng kaniyang kalooban. Kung paano ka tinawag ng Panginoon? Kung ano ang reason niya? Base yun sa minagaling ng kaniyang kalooban. The reason na nakakapagpatuloy ka ngayon sa kabila ng lahat, issues, struggle. Hallelujah, nakakapagpatuloy ka. Tayong lahat. Dahil kinupkop tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng saganang kaniya ayon sa minagaling ng kaniyang kalooban. Hallelujah! Sa ikapupuri ng kaluwalhatian ng kaniyang biyaya na sa atin ay ipinagkaloob ng masagana sa minamahal. Pakinggan niyo ito mga kapatid sa sila. Na sa kaniya, mayroon tayo ng ating katubusan. Pinag-usapan natin ang katubusan mga kapatid. Okay? Hindi mo pwedeng i-redeem ang isang bagay. Hallelujah! Nang hindi ito unang naging sa'yo. Hallelujah! Ang ibig sabihin ng redeem is to buy back. Hallelujah! Kaya tayo ni-redeem ng ating Panginoon dahil nung una. Hallelujah! Tayo ay sa Kanya na. Hallelujah! Kaya kailangan niya enable na makapasok tayo sa dispensasyon na ito dahil nagkaroon ng pagkasingit yung kasalanan sa pamamagitan ng unang tao si Adan. Darating ang second Adam para ialis naman tayo. Hallelujah, doon sa tiyak na kapahamakan at inilagay niya ngayon tayo sa makalangit na dako kung saan ang kanyang presensya ay malaya kung mararamdaman. Kung saan ang salita ng Panginoon, hallelujah, ay malaya kung mapapakinggan. At hindi ito para pakialaman ang mga personal na buhay natin. Ito ay para iparealize lang kung sino ka talaga sa huling panahon ito na ikaw ay kabahagi at ako. Hallelujah! Doon sa God's super race. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah, Lord! Nasa Kanya mayroon tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng kaniyang tugo na nag-uugnay sa iyo. Hallelujah! Sa ating Panginoon, hindi niya tinignan yung mga nakaraan mo. Hindi niya tinignan yung mga kakulangan natin. Hallelujah! Pagkos ang ginawa ng ating Panginoon, mga kapatid, tinignan niya kung ano ang pangangailangan natin. At ang kailangan ay ang kanyang sarili na ibaba. Hallelujah, sa ganun, abutin tayong lahat. At ilagay ngayon sa iglesia ito, sa dapong ito. Hallelujah, na mayakap natin siya. Lord, ikaw ang tanging kailangan namin. Hallelujah, napapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa kayamanan ng kaniyang biyaya. Hallelujah. Nawa, mga kapatid, sa yaman ng biyaya ng ating Panginoon, hindi tayo nilagpasan ito. Hindi masayo dito, mga kapatid. Hindi ito kayang i-phantom ng ating kakunting isip na ito, mga kapatid, hindi aabot. Pero may ginawa ang ating Panginoon na sa ganun, mas maunawaan natin siya. Mas maintindihan natin yung kanyang trabaho. Sa bawat panahon na ng iglesia, alam niyo kung nasan siya, nandun siya lumalaban. Isa pagpapatuloy hanggang sa, imagine, inabot tayo. Ano ang history ng church?
yung 20, at yung 20 taon na yun, maraming kasama dun sa Moriones. Okay, pero ano yung history nito mga kapatid? Hallelujah, ito yung biyaya ng ating Panginoon na nanagana hanggang sa ngayon. Hallelujah, at nangako siya, hindi niya tayo iwan pababayaan hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Tapusin natin ito dito mga kapatid. Imagine, narinig ko na yung story ni Noxeng. Okay, doon sa story dito mga kapatid, doon sa Garo tribe sa Asian, sa India, di ba? Yung mid-1800s, nung nagsimulang lumaganap yung salita ng ating Panginoon. Imagine this. Mayroong isang lalaki sa katawan ni Noxeng. Natanggap niya ang biyaya ng Panginoon, yung marahil yung ebanghelyo naroon. So, since tinanggap niya ito mga kapatid at naging banta ito, yung pamilya niya na isang kalan, kumbaga, naigatong sila para naging banta ito sabay ng pamilya. Pero nag-decide siya. I decided to follow Jesus. I decided to follow Jesus, but there is no turning back. Noxeng, yan, kita mo itong anak mo, pinatay. Asawa niya, pinatay. Imagine. Pero sabi niya, he declared this, I decided to follow Jesus and there is no turning back. Kapag tumabot na ba tayo sa puntong gano'n? Lord, wala nang balikan ito, dito ka na eh. Ilagay mo na ako ayon sa mabuting biyak, sa minagaling ng iyong kalooban. And there is no turning back. Hindi man kumaguro sa akin, yung mga bagay, mga mundong ito, pero ang pinaka-importante, nakakapagpalapit ako sa iyo. Mabot na ba tayo sa punto na yun, mga kapatid? Hallelujah. Nawa sa biyaya ng ating Panginoon. Hallelujah. Ay masundan natin kung anong kalooban ng Diyos sa buhay natin. Kasi sa biyaya ng Mother Kenya noon, may pusong ligaw. Mayroong pusong ligaw, nagdarahop at tila may sinisigaw. Di alam kung saan ang tungo, nagnanais ng sumuko sa pag-ibig mo, O Diyos na buhay.
nag-rely doon, hindi ka nagbase doon, Panginoon, kundi tinignan mo, Panginoon, kung anong kailangan namin. At salamat, Lord, dahil hindi lang mga crumbs, mga mumu ang tinanggap namin nagmula sa iyo. Ito'y buong buo, Panginoon. Ikaw ito ang tinapay ng aming kabuhayan na siyang inilagay mo, Panginoon, upang maging pagkain namin sa huling panahon ito. Hindi na ngayon kami, Panginoon, nagkakaroon ng kagutuman. Hallelujah, sa pamamagitan ng iyong mga salita dahil buhay ka, Panginoon, ng aming dakilang Jehovah Jireh. Hallelujah, ang aming Diyos na kahit kailan ay hindi nagkulang, Panginoon, upang abutin pangangailangan ng super race na ito, ng iglesia, Panginoon, na kinabibilangan namin ngayon. Lord, meron pa kami mga kailangan, may mga bagay pangarahin na hindi pa maisuko sa iyo. Kung makakakuha lang kami, Panginoon, sa pagkakataong ito, ng hugot, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, Panginoon, sa pamamagitan ng biyaya mo sa amin, kung may mga bagay pa kaming hindi maisuko sa iyo, Lord, wag naman namin malagpasan ang pagkakataong ito. Hallelujah! Sa kaya ng inawit namin, sa pang-hinaharap, Panginoon, ang buhay na ito iaalay sa iyo. Maitas nawa namin ang aming mga kamay. Makuha ang pagkakataong ito. Lord, bautismo ang kapamilya ng Santong Espiritu. Hallelujah! At ano ba ang mga bagay na gawa ng away sa amin, Panginoon? Hallelujah! Tuluyan namin ito na mawasak sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong salita. Hallelujah! Amuhay kami dito. Kukunin namin, Panginoon, nawa sa umagang ito, Lord. Ay taas ang aming mga kamay, Lord. Hallelujah! Sinusuko sa iyo, Panginoon, ano ba ang mga kahinaan ito? Dahil nais namin mabuhay sa pamamagitan ng iyong biyaya na siyang dahilan, Lord, kung bakit naririto kami. Salamat, Lord. Salamat. Hindi ka nabigo. Every time, hallelujah, na kinakailangan ka namin, nandiyan ang ipagtugon. Hallelujah. And Lord, isang bagay pa, sa pagkakataong ito, Panginoon, ang mga bagay na hindi pa namin kaya, Lord, nawa ito ay tamang oras, tamang pagkakataon na makipag-usap sa iyo, Lord, ngayon na sinusuko sa iyo. Hallelujah, ang lahat ng mga bagay nito. At ipinagkakaloob, Lord, ng buong buo ang buhay na ito. Hallelujah, na malaya ka, nakilusin ito. We all know, Lord, you become the part of this super race. Hindi dahil able sila to do something amazing. Kundi, Lord, dahil able ka na kumilos sa mga buhay. Hallelujah. Even Lord, itong mga Old Testament saint hanggang sa time namin ngayon, Panginoon, nawa malaya ka makakilos, Panginoon, sa mga buhay nito na naisupot sa iyo. Ang hinaharap, Lord, ang buhay namin ito, hallelujah, at this very moment, Lord, naisupot sa iyo, kundi kang buhay na Diyos. Salamat, hallelujah, sa pag-visit mo sa amin, sa fellowship na ito, Pastor Ruby, ang mga kapatirang ito na nagpagal, Lord, hindi mawawala ang kanilang putong sa iyo. Kailan ba kami, Panginoon, na gumawa ng isang bagay na nalugi kami, wala kalugihan sa iyo, Panginoon. Lahat ito ay may reward sa amin. Hindi mo kami iniwang lugi, Panginoon. Hindi kami lahat ay nakinabang ng higit sa aming mga pinagpagura sa tulong mo at sa biyaya mo. Salamat, Lord, minsan pa sa iyong papurit. Pasasalamat, luwalhati. Aming Panginoon sa Kristo. Amen. Hallelujah. Jesus. God bless you, Dalan. Amen. Praise the Lord. Tayo makaupo, mga kapatid. Sana mapagpalang umaga sa ating lahat sa Panginoon sa Kristo. Nais po muna kayo pasalamatan sa katatapos natin sunod sa anniversary kahapon. Tunay na pinagpala po tayo. Tinugol, tinatagpo ng Diyos ang lahat ng aspeto ng gawain mula sa venue, higit sa parking na talagang na-suspense po tayo. Mr. Aiko nakaka-suspense po ganun dahil last minute na lang i-declare na pumayag sila.
yes or no lang naman eh, pero ang Diyos ang humipo. Dahil nakita ng Panginoon na napakaraming sasakyan, more than 40 ata, almost 50. So hindi po pwede yan sa parking sa street na yan, baka kung binibigay sa atin ang parking na yan, baka hanggang doon mabalakat ang parking natin. Ang mga sasakyan. So binigay ng Diyos ang bawat needs. Salamat sa inyong mga prayer, sa inyong contribution, sa lahat ng pag-asa, mula sa kitchen, sa venue, sa lahat-lahat mga kapatid. Wala po may isa-isa. I'd like to report a good news. Amen. Sa church, wala pong bad news po. Ito good news. Amen. Good or bad, it's all things work together for good for them that love the Lord. So, alam natin napakalaki ng gastusin sa gawain. Tama po si Brother Mervin, napakatataas pang bilig ngayon. Meron pang gulay. Imagine, bago means 300 per kilo. Yung dapat kayo ng-shift na sila ng lutuin para medyo makatipid. Ang good news po nito, tinatako ng Diyos ang bawat sentimo sa ating gastos. Wala po ng rough estimation, ang ating contribution po ay umabot ng 120K plus. So, mga 100 siguro may mag-asawa po ng pledge ng 20K. Hindi po ng Panginoon sabihin ang pangalan dahil ay talaga na ipasabi. Amen. So, tamang-tama, ika-28 year, nag-pledge sila ng 20K para mapuno ang 20K na target natin na budget. Alam ka natin ito na. Amen. So, nagpapala po tayo as overwhelmed sa gawain hapon. Hindi ko expect dahil nakaraan po sa tutulang bilang taon nag-aal na po ako lagi kung sinicheck yung fund natin. 1 week na lang napakababa ng fund, pagkalahati, umabot ng Wednesday, last po natin at salamat. Amen. Pagdating ng Wednesday ay kunti na lamang po ang kulang. Yes, Lord. Napunuan lahat. So, alam natin malaki din ginastos natin sa venue. Ang offering sa venue ay 2019 natin, if I'm not mistaken. Alam na magkano natira? May natira sa atin, sabi natin trustee ay about 700. Complete number. Ayan, inibigay ng Panginoon. Glory to God. Parang ito po, hindi po ito coincidence ng pagkataon. Hindi po ito nagkataon. Ito'y tinakda ng Diyos. So, naging natin ngayon. It was predestinated by God in these last days, in this super race, 20th Church Anniversary. Napakapalad po natin, makita natin yung improvement po ng ating yearly Church Anniversary. From schools, venue, to the cover court. Amen. Amen. Ngayon na nakapag-help din tayo sa wakas ng isang fully air condition venue. Alam niyo, tamang-tama lang yung laki, tamang-tama lang bilang dumating, higit sa lahat ay sobra-sobra po ang pagkain. Nalang kong Panginoon magpakain, may natira na mga 12 baskets. So, kakaiba po yung experience pagkain namin mga ministers kahapon. Kakaiba, sabi sa pastor, first time ko nakipag-church anniversary na puro ulam. Alam niyo, dumating ang kanin, busog na kaming lahat. Praise the Lord. So, humihirit pa Sister Marilo, Sister Malo, meron pa po dito sinigang na sugpo. Ay, busog na kami Sister Malo. Anong ginawa namin? Tama-tama nandun yung saging na una. Tama-tama. Yan ang sabi ng Dr. Bauka, unahin muna yung dessert, yung prutas. Then, hinintay pa rin ang pagkain. Wala pa rin dumating ang pinakain namin ng ice cream, dessert.
At pagkatapos ng ice cream, dumating na po yung ulam. Pero hinahanap nila ang kanin. Sabi ko, ito lang gawin na lang kanin, pansit canton, gulay, salad, yung po ginawa namin kanin. Si Guy, biyay ng Panginoon talagang busog na busog po kami. Salamat po sa inyo na. Maraming salamat at na-delay yung kanin para manaranasan namin ang puro ulam at aming kainin. Kaya to God be the glory. Salamat po muli sa inyo lahat sa pusong papuri. Lahat ay binabanggay ko na po sa ating excuse me. Diretso na po tayo po natin tumayo. Bawit pa tayo ng isang awit sa Panginoon bago tayo mag-closing prayer. Lalo sa Panginoon. Awitin natin ang awit ng sasabi yung heart of the servant. Paki-flash. Amen. So I believe tayo pinapala na bagamat dalawang preacher natin kahapon nila na itapik yung ating theme na surprise. Dumating po yung ating preacher sa mga ganito. Extension po ito na ating Thanksgiving anniversary na itapik on surprise. Actually, amen, ang talagang surprise, hindi naman ito naman yung inside na nasa atin. Daming surprise, spiritual po ito. Amen. Tinawag ka lang natin, tinawag ng Diyos ang bansang Israel as a nation, pero tinawag tayo as an individual. Kaya sabi nga ng prophecy ng Isaiah ng Panginoon, ang Israel ay papapagsilusin ko sa mga tao na aking tatawagin sa mga tayo yun, mga kapatid, ipinalit sa Israel. Dati, only 3 pinalit ko tayo dinugtong ng Panginoon bilang hindi lang super nation, super people, kundi super race ng Panginoon. Siya nagtakda nito, siya tumawag, siya gumawa at nito, kaya siya author and finisher of this super race. Dahil pinagpala ng Diyos, tayo ay bilis ng Panginoon, tayo nilikhain sa kanyang wangis. Amen. Dapat ipagpasalamat natin lagi ito sa Panginoon. Standing in awe of your grace, setting my feet in your way, entering into your presence, to behold you face to face. Glory!
overwhelmed by your holy presence, by your probation, Lord, by the success of the 20th church anniversary of Angeles Church. Surely, Lord, you bless us in all aspects of our life. From physical, material, and financial, higit sa lahat sa spiritual. We are so blessed people, Father. As your prophet told us, we must be the happiest people in the world. Because you are the one who chose us, Lord. Not me, not anybody, nor our family. But you are the one who chose us to be a surprise, a special people, the highest calling of all calling, to be your bride. Thank you, Lord Jesus. We are so thankful. We are so grateful in every aspect of our life. You are the author and finisher of our faith. Thank you so much, Lord. Hindi mo kami binigyan sa aming mga panalangin. Pinagbuklod mo, pinag-isa mo ang aming mga puso para sa isang matagumpay na gawain, Lord, kahapon. Salamat po. Mula sa pag-iingat, mula sa kalakasan, kalusugan, sa finances, sa lahat-lahat, o Diyos, sa lahat sa espiritual na tinanggap namin na pagpapalatan. We are revived by the preaching in the morning and the afternoon. The teaching about the Godhead and pleasing God, the preaching of the pleasing God in the afternoon. We feel your holy presence. Even the brethren, especially the ministers, testify that they are so blessed by the church anniversary yesterday of your bride in Angeles City. We pray if there were more time to celebrate every year, Lord, we will willing and able by your grace to celebrate once again until the day that we celebrate in your kingdom, Lord, with all the saints. Thank you so much, Lord. Hindi po maputol ang aming pasasalamat dahil sa kadakilaan at kadakilaan, Lord. At muli, Ama, kami po'y maghihiwa-hiwalay pansamantala. Ay paribaon-baon pa namin ang revival sa aming puso. Amen. Sa narinig namin ang salita sa bagat ito at sa kahapon ng Diyos. Tulungan po kami sa tuwing kami magigipit. Ipaalala mo sa amin ang ginawa mo sa mga araw kahapon at ngayon. Ikaw po may itaas, ikaw po maluwalhati sa aming buhay. To God be the glory. In Jesus Christ we pray. Amen. Let's sing that song kapag itatapos sa pinawain. Let's sing kami with another. I love this family.